So ayun mga kababayan, welcome back for another live streaming. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Mm. Shoutout po mga kababayan. Good evening po. Ayan, 2 million viewers. Pa-like and share po ng ating live. Ayan, para po sa ating mga live viewers dyan. Pa-like and share po, pa-like and share. So ito nga pag-uusapan natin, nakita nyo naman mga kababayan ko. Dyan sa thumbnail natin, mukhang may mabubulilyaso na naman mga kababayan. May mabubulilyaso na naman. At kitang-kita po natin mga kababayan, itong katarantaduhan talaga no? Katarantaduhan po talaga Oh, nino po, katarantaduhan ni Alan Peter Cayetano mga kababayan. Grabe no? Hindi na nahiya mga kababayan sa mga pinagagagawa nila sa Senate, no? Gagawa talaga ng paraan para lang maisalba yung kanyang sarili, di ba? Ayan, pa-like and share po Kasi mga kababayan, kanina napanood nyo naman siguro yung some of you, napanood itong breast briefing, di ba? Pero ito nga mga kababayan, pag-uusapan natin itong nagba-viral ngayon. Oo. Na pinag-uusapan na meron kaya, no? Meron kayang kinalaman si Alan Peter Cayetano na direct order. Kasi batay dun sa sinasabi ni Alan Peter Cayetano na we are under attack. We are the Senate was attacked, 'di ba? Doon pa lang mga kababayan na parang ano na siya 'di ba? Nagsisinungaling na talaga tong tao na to Bakit po natin nasabing nagsisinungaling mga kababayan? Kasi nga ang akala niya hindi iimbestigahan, 'di ba? Pero buti na lang no, mga kababayan, nakuha yung CCTV camera, 'di ba? Buti na lang ibinigay talaga yung CCTV camera. Kasi yung nung una hindi binibigay 'di ba? Wait lamang po Pa-share nga, mami, sa live. Pa-share ng live. Ibalik mo sa akin ayan, pasensya na po. At, shout out. Kasi 'di ba mga kababayan, itong nangyari na to, first time in the history po ito 'Di ba? First time in the history ito na merong kriminal na nagtago sa Senate. Kasi yung kay Senator De Lima, Laila De Lima, direct case dito 'yon. 'Di ba? Direct case 'yon at hindi sila nagtago, mga kababayan. At yung kay Senator Sani Trillanes, 'di ba? Ganun din 'yun. Binawi yung amnesty na pinagkaloob ni Pinoy kay Trillanes. So magkaiba 'yun, 'di ba? Kasi yung mga ibang bobon didilis, mga kababayan ko, no? Ang pinipilit nila hindi raw sakop, hindi raw tayo sakop, wala na raw Kasi yun yung inano sa kanila itinanim sa utak nila 'di ba? Sa mga bobon didilis Yun po yung itinanim sa utak nila, nino po, ng mga kalyado ni Duterte, di ba? Sa mga kalyado ni Duterte. Kaya ganun ang pag-uutak nila. Pero sa totoo lang mga kababayan ko, no? Itong kaso ni Bato, iba po ito no? Kahit na sabihin nilang international court 'yan, yun na nga malala dun International court nga 'yan 'di ba? Tapos sasabihin nila na hindi kailangan constitution dadaan 'yan sa sa tawag dito sa Supreme Court. Which is dinaan naman nila sa Supreme Court. Valid naman mga kababayan. Dinaan nila sa Supreme Court and anong sabi ng Supreme Court? It is a legit warrant of arrest at kailangan i-comply or mag-comply si Bato de la Rosa dyan sa warrant of arrest na yan. Kasi alam nila from the very start, from the very beginning, mga kababayan, alam po nila na valid yung na yan, yung tawag dito, yung
warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Ang hindi lang makaintindi talaga mga kababayan ko, yung mga DDS. Hindi lang nila magets yung yung ICC. Kasi nga bakit? Pinangunahan na eh. Pinangunahan na mali. Hindi po, dati pa yan, di ba? Tapos sasabihin nila walang jurisdiction. Walang jurisdiction, paano mawawalan ng jurisdiction? Eh yung ating, ating batas nga mismo, humihingi ng tulong sa Interpol. Oh, kasi nga bakit? May jurisdiction pa ang batas natin. Okay? Sa Interpol. Pero yung sa ugnayan natin sa ICC, yan ang inalis na ni Digong. Pero yung kaso na yan kasi, yung hindi maintindihan ng mga bobong DDS, kahit nga naipagdebate ka dyan, hindi nila maintindihan yan. Diba? Kasi nga sarado yung utak nila sa ganyan sistema eh. Oh. Kaya gumawa sila ng kapamaraanan, mga kababayan, no? Dito po sa kaso ni Bato de la Rosa para makatakas. Oh. So meaning to say, mga kababayan, merong partisipasyon si Alan Peter Cayetano diyan, 'di ba? Bakit? Kasi nga Senate President siya eh. 'Di ba? Siya po ay Senate President during nangyari yung stage na yan. Oh, yung stage play na yan. 'Di ba? Oh. Siya yung SP eh, that time eh. So, importante na maintindihan ng taong bayan dito na ano po, no, na nag-hocus-pocus sila dyan sa Senado. Tapos palalabasin pa na they are under attack. The Senate was under attack. O, di ba gago? O, di ba gago? Tarantado nga eh. Sabi ko sa inyo, basta mga DDS, tarantado. Pero eto nga, mga kababayan, kayo ba naniniwala kayo? Kasi ito yung pinag-uusapan talaga. Ito po yung pinag-uusapan saan po? Sa social media. Na si Aplaska ba ay meron direct na utos kay Alan Peter Cayetano. O, ihimay-himayin natin yan. O, for example, kayo, o ako na lang, example, ako ang House Speaker. Okay? So, pwede kong utusan, no, yung Sergeant at Arms na pagka may huhuli or sapilitang papasukin ang Senado, paputo ka muna. Para magkagulo at ayun, ganun na yung sasabihin ko. Para pag nagkagulo, may drama. Pag may drama, makaka-iska po si Bato de la Rosa. Okay? Kasi ang plano nila rito, nakikita akong plano nila rito, mga kababayan. Ang target nila rito is maitakas lang talaga si Bato de la Rosa. Maalis si Bato de la Rosa that night. Saan po? Sa Senado. Kasi nga bakit tawag dito? Bakit si Aplaska handa niyang ibuwis yung sarili niya, 'di ba? Handa niyang ibuwis yung kapakanan niya para kay Bato, para sa hindi bilang isang DDS, mga kababayan. Hindi 'yun. Kasi ang mga DDS, mga kababayan, literal na mga DDS, mga solid Duterte, wala po ron. Yung mga ibang maka-Duterte ko doon, yun ay ginagamit lamang ng mga politiko, ng mga senador, mga kababayan. Kaya po sila nandun. Pero ang totoo, mga kababayan ko, wala kaming nakitang mga maisog doon. Wala kaming mga nakitang mga kagaya dati ng mga solid Duterte ron. Halos karamihan doon, puro rider. Oo, nagamit nila Mike Defensor, yung mga magugulo na rider. Oo. Remember yung mga nanggulo doon sa dating di ba, rally? Yun lang. Kaya totoo yung issue, no? Naniniwala ako doon sa di umano ay may minura si Pulong Duterte sa GC nila sa PDP laban na 3 senador. Oh. Di ba? Oh, bakit ka magmumura sa 3 senador? Kasi ganito po 'yon. No, ganito po 'yon. Natural magagalit ka bilang isang bilang isang anak ng pinagkaisahan nyo. 'Di ba? 'Di ba kung matatandaan natin ito, mga kababayan, matindi yung sinabi ni Bato de la Rosa noon. Make my day, 'di ba? Kung naandyan na yung aking warrant, sasama ko. O, 'di ba? Sasamahan ko si tatay. O. Kasi bakit? Bakit niya sinabi 'yon?
Kasi nga po, mag-e-eleksyon, tatakbo siya. Oh, tatakbo kasi siya eh. 'Di ba? Oh, tatakbo siya pagka senador, ganun din si Bongo. Lahat gamit nila ang pangalan ni Digong. 'Di ba? Gamit nila lahat ang pangalan ni Digong. Oh, kaya nga 'di ba binakbakan sila ni Bato, binakbakan ni Baste. Sino? Si Bongo, 'di ba? Kasi bakit po? Si Bongo hindi naman talaga bata ng mga anak ni Duterte yan. Bata talaga ni Duterte yan. Ang loyalty niya kay Duterte, hindi sa mga anak. Oh, yun. Kaya yung mga DDS diyan na tanga, na walang nalalaman sa politika, 'di ba? Mag-isip-isip kayo. Baka hindi nyo nalalaman kalaban na ng mga Duterte siblings yung mga senador na yan. Oh, hindi nga nila hindi nga alam ng hindi nga alam ng mga DDS na si Alan Peter Cayetano merong po yan. Meron pong tawag dito, pagnanais yan na maging vice presidente. Oh. 'Di ba? May pagnanais po yan na maging vice presidente. Kaya kayong mga DDS diyan, na mga kulangot, 'di ba? Na nagpapagamit sa mga politikong ito na kuno ay sinasabi nila DDS sila, kay Duterte sila, which is yung iba diyan totoo naman. Kay Duterte talaga sila, kay Digong talaga sila, pero hindi sila kay Sara. Ang may hawak sa kanila ay si Digongyo po. Si Digongyo ang may hawak sa kanila. Hindi si Sara, hindi si Pulong, hindi si Baste. Kaya wala silang pananagutan dyan. Oo, yung utak ni Bongo, pansinin nyo si Bongo. 'Di ba? Pansinin nyo si Bongo. Nag-iba yung ihip ng hangin, 'di ba? 'Di ba nag-iba yung talas ng dila. Hindi kasi nila alam si Bongo, may pagnanais po yan na tumakbo pagka-presidente sa 2028. Kaso nga, sunod na siyang marireleasan ng warrant of arrest. So, another drama na naman ng Senado yan. So, syempre, sila magkakampihan dyan. Kasi nga bakit? Kailangan nilang anuhin yan. Kasi tulungan yan. Kasi nga bakit? Magagamit nila si Bato de la Rosa, mga supporter ni Bato, at mga supporter ni Bongo. Magagamit ni Alan Peter Cayetano yan. At ng mga nasa majority ngayon. Yan ang hindi alam. Kailangan kasi, pag nasa politiko ka, nasa politics ka, yung utak mo, i-adapt mo yung utak ng politiko. Diba? Minsan nga nagugulat tayo mga kababayan. Diba? Sila, magkakakampi. Nagulat tayo kay Ligarda, diba? Ang tagal ng minor, sa side nila Tito Sen. Mungkatin nyo, sino bang mag-aakala na babaliktad yung babae na yan? Diba? Kasi nga, nakita niya, binakbakan yung anak niya eh. Diba? Paano hindi babakbakan yung anak niya? Literal naman na walang kwenta talagang bata. Diba? Sila yung dahilan kung bakit mataas ang kuryente ngayon. Si Leandro Lebiste, na nagbenta ng prangkisa ng solar system. Diba? Na supposed to be dapat makatulong sa atin ngayon yun para bumaba yung kuryente. Anong ginawa? Privatize, binenta sa private dahil doon, kaya binakbakan yung niya, yung anak niya. Kaso sumamalog siguro ni Loren, 'di ba? So, anong nangyari? Bumaliktad na siya. Kasi wala rin naman magawa yung mga senador. Wala rin sila magawa. Bakit bumabakbak itong mga vlogger na ito? Kasi bakit? Issue eh. Issue yan eh. Malalang issue yan eh. 'Di ba? Ng anak niya eh. Wala magagawa talaga si Loren doon. Kaya nga mga kababayan, yung mga utak niyan, maniwala kayo, magbabago lahat yan sa 2028 election. Maniwala kayo, magbabago lahat yan sa 2028 election. Kaya nga hindi sila naglalabas ng statement pa kung sino yung pambato ng PDP laban. Diba kala nyo si Sara Duterte? Hindi si Sara Duterte pambato niyan. Kala nyo ba? Baka magulat nga tayo, bigla na lang ipa-impeach yan, i-guilty yan. Maraming babaliktad dyan. Ako naniniwala ako, ito mga kababayan. Naniniwala ako, okay?
naniniwala ako mga kababayan na malaki ang magiging partisipasyon sa pagbabago ng impeachment na 'yan pagdating kay kay Cayetano at kay Bongo. Oo. Alalahanin niyo si JB Ejercito. Kung anong connection niya kay kay Bongo, kung bakit sila dikit ni Bongo at ni JB Ejercito, 'di ba? So, huwag kayo pakampante. Mga DDS, huwag kayo pakampante. Yung pagiging konti nyo, baka mas lalong kumonti yan, 'di ba, sa eleksyon. Kasi bakit? Pipilitin kunin yan. Pipilitin kunin yan, maniwala kayo. Pipilitin kunin yang mga DDS sa darating na eleksyon ng ibang kandidato. Baka magulat kayo na kay Cayetano na yan. Baka magulat kayo na kay Cayetano na yan. Kaya huwag kayong pakampante diyan. Pero dito nga sa kaso ni Aplascas, 'di ba? Sa ni Cayetano. Ako ay naniniwala ako mga kababayan na malaki ang pananagutan ni Cayetano diyan kasi bakit? Puta SP ka. Mga kabengador, mga kabirador. Imaginein mo SP ka. Tapos hinayaan mo mangyari yung ganyan. 'Di ba? At nag-start pa yung putukan sa Sergeant at Arms nyo. At ang pinutukan mga kababayan, law enforcement. Sa tingin nyo walang kalalagyan yan? Si Plaska na yan? May kalalagyan yan. Oo. Si Plaska. Kalaboso ang abot ka, maniwala ka. May pagtatanggol ba yan ni Alan Peter Cayetano? Mismong si John B. Cremulya na nagsabi. Si John B. Cremulya na po, si Secretary John B. Cremulya na ang nagsabi na hindi under attack ang Senado. Pakinggan natin. Ito. Una-una po. Una-una po. For the record. Pakinggan natin. All evidence points that there was... Una-una po. For the record. All evidence points that there was no attack on the Senate. I would like to repeat. All evidence points that there was no attack on the Senate. The following will be a preview or will be a chronology of events starting from the pronouncement of Senator Bato when he said that he would be, when he gave warning that he would be arrested up to the time that Senator De La Rosa escaped the Senate premises. Una-una po, for the record. Nako. All evidence. Paano yan, Cayetano? Paano yan mga DDS? Paano yan, Cayetano? Hindi pala nanggaling ang unang putok. Ang sabi ng NBI, hindi sila nagpaputok. Si Aplaska nagpaputok ng una, 'di ba? Warning shot, then pinutok na. Ang sabi ni Aplaska na pagka-warning shot niya, nagpaputok na yung NBI. Doon pa lang mali na. Paano ipagtatanggol ni mga kababayan ko? Imagine niyo paano pagtatanggol ni Alan Peter Cayetano tong sage na ito. Itong mga evidences na nahuli o nakita, 'di ba? At paano niya ron? Nakakahiya dito ang Senate, mga kababayan. Kahihiyan to. Kaya dapat talaga mag-resign si Alan Peter Cayetano rito. Mag-resign dapat si Alan Peter Cayetano kasi first time in the history. First time ito nangyari, mga kababayan kahit sa mga kauna-unahang mga presidente, first time pong may nangyaring ganitong barilan sa mismong loob ng Senado. 'Di ba? Imaginein mo, SP ka. SP ka, tapos hahayaan mo para lang sa ikabubuti ng isang tao. Ipapasubo mo yung kaya viral tayo sa social media sa ibang bansa. Ang pinag-uusapan po sa ibang bansa, mga kababayan ko, itong issue, na barilan, putukan, sa Senado natin. Oh my God, di ba? Nakakapanindig balahibo, di ba? Kasi bakit? First time in the history. First time in the history na meron tayong ganitong klase ng Senado sa pamumuno ni Alan Peter Cayetano. Di ba?
Yan hindi naman mangyayari lahat yan kung hindi inagaw ni Alan Peter Cayetano. Itong posisyon kay tawag dito, kay SP Soto, 'di ba? Kasi yung kay SP Soto na-manage niya ng tama. Oh. Kasi imagine niyo, nung hindi pa nagbobotohan, nung hindi pa nagbobotohan, kung gugustuhin, walang yain ng NBI ang Senado, ginawa na nila. That day pa lang, pinasok na nila. 'Di ba? Kung wala silang respeto sa Senate, gagawin na nila yun. Pero anong ginawa nila? 'Di ba? Sila? 'Di ba? Bumalik sila. Hindi sila nagpumilit na arestuhin si Bato de la Rosa. Dahil sa hiling ni Bato de la Rosa sa Supreme Court, inantayin nila yun. Pero anong ginawa ng SP nila ngayon? Ni Alan Peter Cayetano? Instead na irespeto ang nilabas ng SC ng Supreme Court regarding sa TRO na ni-request ni Bato, which is na decline, supposed to be doon pa lang dapat ibinigay na ibinigay na, 'di ba? Pero sabi nga ng Supreme Court, merong 3 araw para mag-issue ang kampo ni Bato de la Rosa, 'di ba? Ng affidavit. At ganun din sa kampo ng NBI within 72 hours. Pero ito mga kababayan, hindi nirespeto ng ng Senado. Gumawa pa rin sila ng drama, mga kababayan, para makatakas. Kasi ngayon ang goal nila, hindi nyo napapansin? Hindi nyo napansin? Yun ang main goal talaga nila. Wala na silang pakialam kung ano ang kahihinatnan, anong sasabihin nila. Basta ang main goal nila that night ay maitakas si Bato de la Rosa. Yun po yung kanilang talaga plano. Diba? Eto pakinggan natin to. Discharge fragments from firearm numbers 1, 2, and 4 were accounted for. The 23 other bullets Nako? are not identified with any of the 3 guns presented. We asked General Blascat to appear to submit his firearm, but he did not appear. Take note diba? The report, our report, SOCO report, that the entry or there's no bullet hole going inside the Senate. So those were the records of investigation that we will be sending to the Department of Justice for their application. Take note the discharge fragments from firearm numbers 1, 2, and 4 were accounted for. The 23 other bullets are not identified with any of the 3 guns presented. We asked General Blascat to appear to submit his firearm. Kaso nga hindi nag-appear. Doon pa lang bulilyaso na si Alan Peter Cayetano. The Senate was under attack daw. Doon pa lang bulilyaso na yung drama ni Alan Peter Cayetano. Di ba nakakayang SP to, mga kababayan? Nakakayang SP. Nakakahiya ka na nakakahiya ka sobra na kahihiyan ang binigay mo sa buong mundo. 'Di ba? Imagine niyo mga kababayan, pinahiya tayo ni Cayetano, dito sa ganitong klase ng sage na nangyari dito sa Senado. Grabe, no? Ibang klase yung tatas at kakal na mukha, di ba? Ayun, viral mga kababayan, no? Viral, All evidence points that there was no attack on the Senate. I would like to repeat all evidence points that there was no diba? Nasa viral list, mga kababayan. For the record, Take note, nakababayong baril yan. Down. This is an NBI agent when he was being accosted or being challenged by General Blascat. Grabe mga kasinungaling, no? Nakakaya yung Senado, mga kababayan.
Grabe. Okay, this is the video footage also owned by the Senate. If you are inside the building at the second floor, that one is Gemel Ledesma, sir. Usaha personnel, yung unang-una. So it was, if you can see, pause please, pause. If you can see, the certain Mr. Ledesma, member of the SA, was peeking through the window. Sumilip siya. Sumilip siya dyan. Rewind nyo na konti, 5 seconds. Rewind na konti, 5 seconds. And there he stopped, go, and look, he bent down, and he was peeking through the window kung sino on the door. So clearly he saw that there was one person in the premises. Okay, we'll continue. Stop. Where is Mr. Laplaska? Dito. Laplaska, the one being held by... The one being... Magkaiba eh. Magkaiba yung mga kababayan, di ba? Magkaiba yung sinabi ni Laplaska at ni Senator Alan Peter Cayetano. Magkaiba po, no? Yung sinabi nila na nagpumilit pumasok. Di umano nagpumilit pumasok ang NBI. Doon pa lang bulilyaso ka na Dito pa lang sa video na to, sa ebidensya pa lang na to, no? Sa investigasyon na ginawa ng SOCO at na investigasyon ng PNP, bulilyaso na agad yung script ni Alan Peter Cayetano. Binubullshit talaga tayo, mga kababayan. Binulshit tayo ng malala, 'di ba? Ang dami pang galit na galit, 'di ba? Ang dami pang galit na galit ng mga DDS na dahil under attack daw, pinuwersa daw ng NBI ang Senado, 'di ba mga gunggong? Di ngayon nakikita nyo na kung sino yung tinarantado. Kayo ang tinarantado, 'di ba? Kasi nagpaniwala kayo kay Alan Peter Cayetano. 'Yun yung katotohanan dito. Tinarantado kayo, 'di ba? Dahil bakit? Kayang-kaya kayong tarantaduhin. Hindi namin kayo kagaya mga DDS. Kami marunong kami mag-research, mag-fact check at imbestiga, no, bilang isang vlogger. Alam namin kung paano titimbangin yung mga bagay-bagay. I-analyze muna yung situation at lumalabas na balita bago namin siya i-content at bago kami magbigay ng opinion at saloobin regarding sa mga issue lumalabas. No. Yung mga DDS hindi. Point agad 'Di ba pansinin niyo? Yung mga DDS point agad. Nagtuturo agad, 'di ba? Tayo, facts basis tayo mga kababayan. Ayun inantay talaga natin na lumabas. Kaya hindi ako nagre-react agad mga kababayan ko tangina hindi agad ako nagre-react sa mga lumalabas na issue na ganito. Inantay ko talaga matapos yung investigasyon. Para lumabas yung totoo. Kasi bakit? Pag may investigasyon, may resibo. Tama, mali. Kasi kung magfe-fake news ka, walang mangyayari Mapapahiya ka lang. So mawawala yung credibility mo bilang isang vlogger. Mawawala yung credibility mo bilang isang influencer. 'Di ba? Bad influence ka na agad. Fake news ka kasi, 'di ba? Kagaya nila Banat Bite. Na ang naratibo nila, kailangan nilang pabanguhin sino? Si Alan Peter Cayetano. Kasi nga tatakbo sa 2028 election. Ganun lang kasimple. Kasi alam nila magkakaroon ng flat twist Diba? Alam nila natatakbo si Alan Peter Cayetano sa 2028 election. So kailangan mabango si Alan Peter Cayetano. Kasi bakit? Meron siyang hangarin nga Ito pa imagine niyo mga kababayan. Kung makonvict si Sara Duterte, sinong papalit sa posisyon niya? Sinong papalit sa posisyon niya? May posibilidad na sino? Si Alan Peter Cayetano, Senate President. Diba? Hindi nyo nakukuha yung logic. Kasi nga bakit? Kasi nga meron siyang hangarin. Meron siyang pangarap maging vice presidente at maging presidente.
O, pag naging vice presidente na siya, sinong susunod niyang aatakihin? Si mahal na Pangulong Bongbong Marcos. O, di ba? Yan ang aatakihin niya. Kaya nga ginagamit nila si Pangulong Bongbong Marcos, no? Para mapabango yung pangalan nila sa darating na election 2028. O. Kaso nabulilyaso ng ebidensya. Kasi nga, tanga yung mga vlogger na kinuha niya. Tanga-tanga, di ba? Bobo. Puro fake news. Hindi nag-aantay ng facts. Hindi nag-aantay ng mga ng mga ebidensya. Hindi kagaya natin dito, mga kababayan, mga nakasuporta sa gobyernong to, sa pamumuno ni PBBM, na tayo, nag-aantay tayo ng resulta bago tayo mag-react sa mga bagay-bagay. Di ba? Tuloy natin. He's holding a long barrel. He was holding a Scorpion CC 9mm pistol carbine. Oh. Okay. Brother, go. He opened the door. Open the door. Asked. At that point, I think he was asking. And at that point, the NBI agent was retreating. Oh. Di ba? But there, stop. You could see that suddenly the reactions of the Marines were in ready position. We assume that this is the first time shots were fired by General Rasca. Continue. They closed the door. Continue. Parang ang gusto mangyari ito ni mga kabayan. Hindi nyo naiisip, parang gusto mangyari ni Alan Peter Cayetano, magtumbahan, no? Yung mga law enforcement. Imagine niyo ipapasubo ng Senado yung mga Marines para bakbakan yung NBI. Di ba mga gago? Gago ng SP, no? Napakatarantado, no? Hindi marunong mag-isip, no? Ipapalabas nila na sila ay under attack kahit hindi, para kampihan sila ng mga sundalo, para kampihan sila ng PNP. Tignan nyo, si John B. Cremulya, nawawmali, di ba? Di ba, nawawmali? Nawawmali siya doon. Kasi bakit? Kasi una niyang kinampihan, Senate agad eh. Si Cayetano agad ang una niyang kinampihan. Kasi nga bakit? Kasi nga si John Vic, mga kababayan, Secretary John Vic, may plano rin tumakbo yan sa 2028. Baka nga tandem sila ni Baka nga tandem sila ni Cayetano eh. Di ba? Hindi natin alam, di ba? Pero may posibilidad, di ba? Not there at that time. And sorry mga kababayan, nawala signal natin, nawala signal. Welcome back ha. Tuloy natin, tuloy. Open the door. Asked. At that point, I think he was asking. And at that point, continue. Tuloy natin, tuloy. Ayan, naka-standby sila sa pinto, di ba? So imagine niyo mga kababayan, paano na lang kung natuloy ito? Paano kung sinugod ng Marines ang NBI? Di ba ang gago ng Senado, ang gago ng Senate President? Wala siyang full control doon sa Senado. Supposed to be ikaw ang Senate President yan. You have the access to full, di ba? Full secured yung Senado. Imagine niyo, hinayaan niyang magputukan doon. Di ba? Kasi hindi naman gagalaw si Aplasca kung walang direct na utos kay Alan Peter Cayetano, kay SP. 'Di ba? Kayo mga kababayan, nakakita kayo ng law enforcement. Puputukan niyo ba? 'Di ba? Syempre hindi, kasi bakit law enforcement 'yan eh.
Ikaw sergeant at arms ka lang, wala kang karapatan in the first place. Hindi ka niluklok ng hindi ka niluklok or hindi ka nag-ano, 'di ba? Wala ka diyan sa law enforcement na 'yan. Nasa peace and order ka ng Senado. 'Di ba? Kahit na mga DDS diyan, sino magsasabing DDS diyan? Tangina, sino magsasabi na na tama yung ginawa ni Aplaska? Susupalpalin natin. 'Di ba? Tuloy natin. The office to the right is the office of Senator Ligarda. She was not there at that time. In a few seconds, mamamatay ang ilaw there. They turned out the lights. The emergency lights went on. Di ba? Doon pa lang mga kababayan, obvious na eh. Obvious na yung baril niya. Muscle down. Obvious na eh. Suddenly, Lord, continue. She was not there at that time. Ayan There. Emergency lights goes on in a few seconds. But there you could see the muzzle fire from the left. 1, 2. Go play. Aplaska went out. Okay, continue. Continue. But then he came back. Continue. You see muzzle fire? Aplaska pointed the gun towards the window and tried to discharge the firearm. However, the gun jumped. Diba? Doon pa lang sa statement nila, sablay na sila mga kababayan. Inulol na nila. Inulol na, 'di ba, mga sabay-sabay pa imagine niyo sabay-sabay pa nag-live. Ay, pinagbababaril na kami rito, sabi ni Ivy, 'di ba? Ibabalina. Ay, sabi ni Ivy, ay, ano ba 'yan? Ba't nagkakabarilan? Ba't pinagbababaril na kami rito? 'Di ba? Habang meron nag-i-snack, naka-buffet pa sila. 'Di ba? Meron ganung, ito talaga mga to, inuulol tayo sa mga ganitong klase ng eksena, mga kababayan. Gangster, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils dissolve for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause